Nakakatamad naman. Ano? Alam mo, para ka isang bunga malapit na mahulog. Nakakawalang gana naman ang labang to. Masyado ka talaga mayabang. Sabihin mo na yan pagkatapos ng laban. Kahit na matanda na siya, buo pa rin ang kanyang loob. Hindi lang pisikal na kakayahan ang pinag-uusapan dito, kundi ang buong pagkatao ng aplikante. Ngayon, maghandaan na kayong dalawa! Simulan na! Isang sunto ka lang. Sinisiguro simbibigay ka agad ng katawa mo. Pasensya na, ah. Hindi ko na siguro to kakailanganin pa. Aba, gising ka na pala. Ginoong sa Totsu. Nasaan ako? Ito ang pahingahan ng mga aplikanteng masama ang pakiramdam. Oo nga pala, hindi pa tapos ang Hunter exam. Masakit pa ba ang braso mo? Oo. Naalala ko na. Matindi ang ginawa niya sa iyong braso. Pero kapag gumaling yan, natitiyak ko sa iyong lalo yang titibay. Mayroon lang akong maipapayo sa iyo, Ginoonggon. Tama lang na magtiwala ka sa sarili mong ideya, pero dapat mong malaman na mayroong panahon ang lahat ng bagay. Hindi mo dapat winawalang bahala kung ano man ang mangyayari sa iyo. Kapag nagkamali ka ng desisyon, maaari kang masawi. Isa lang ang buhay na binigay sa atin. Munti ko na makalimutan. Minabati kita, nakapasa ka sa pagsusulit. Teka muna, Tapos na. Ha? Para lamang yung aso na hindi maaaring lumipad kahit anong gawin niya. Gustuhin mo man, hindi ka na namin pwedeng ibagsak basta't nakapasa ka na. Iyan ang desisyon ng komite. Ang magagawa mo na lamang ngayon ay tanggapin yon. Nasa iyong lahat ng abilidad ng isang hunter at hindi mo iyon maipagkakaila. Pero ako tinalo na ni Hisoka. Ganon din kay Ginoong Hanzo. Wala akong magawa. Nakakahiya. Nakapasa ako at naging hunter ng dahil lamang sa awa ninyo. Wala akong nakikita ang masama doon. Huh? Gon, didiretsoy na kita. Noong makapasa ka sa ikalawang pagsusulit ay binigay ni na Binibining Mens at Ginoong Buhara. Ang nakuha mong grado ay kapareho lamang sa nakuha ng ibang aplikante. Kung titingnan naman natin ang iyong edad na 12 taong gulang, ang kakayahan mo ay hindi pangkaraniwan. Pero ang Hunter exam ay walang kinikilingan. Alam mo bang ang Hunter Association ay hindi naniniwala makakaabot ka sa bahaging ito? Alam ko yun. Siniswerte talaga ako. Pero naging maliwanag din sa aming mga huwes na hindi naging matalas ang aming pakiramdam. Ginoonggon, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng pinakahuling pagsusulit? Ano yun? Hindi lang pagkatalo o pagkapanalo. Maliban doon ay may iba pang sinusubok sa pagsusulit na ito. Ang hinaharap ni Chairman Netero sa isang aplikante ay nakita niya sa iyo. Hindi ko maintindihan. Nauunawaan ko kung bakit hindi mo maintindihan. Minsan, kahit kaming mga hunter ay hindi rin maintindihan kung anong nasa isip ni Chairman Netero. Ayaw mo man, mabibigyan ka na ng license card mula sa Hunter Association. Yung bang hunter card? Katunayan na isa ka ng hunter, ang license card. Kung paano mo man ito gagamitin ay bahala ka na. Ang makapasa sa lahat ng pinagdaanan ninyong pagsusulit ay hindi lamang ang tanging layunin ng Hunter Association. Ito pa lamang ang simula ng lahat. Kung sa palagay mo ay hindi ka talaga karapat-dapat na maging isang hunter, bahala ka kung gusto mo itong itapon o itago muna sa isang tabi. Maaari mo ring ibenta.
Para sa ibang tao, ang license card na tatanggapin mo ay isa lamang palamuti. Ganun pa man, marami pa ring taong handang ipagpalit ang lahat ng kanilang kayamanan magkaroon lamang noon dahil sigurado makakabawi sila sa kayamanang iyon. At maaaring hihigit pa. Sino mang makapasa sa pagsusulit ay hindi na maaaring umulit pa sa susunod na taon. Dahil sa nakamit ng mga ninuno namin, ang lahat ng hunter ay tinatrato ng mahusay. Kaya lamang, marami pa rin taong sumasali sa pagsusulit na mayroong masamang hangarin. Para sa karamihang profesional na hunter, ang license card ay katumbas ng kanilang buhay. Pero para sa iba, ito'y katumbas lamang ng isang basura. Ang mahalaga sa lahat ay kung ano ang gagawin mo kapag ikaw ay isa ng hunter. Kung may pagkakautang ka man sa isang tao, mayroon kang panahon para makapagbayad. Ang importante ay ang kinabukasan. Ang importante sa lahat ay ang kinabukasan. Nabanggit na rin yan sa akin ng kaibigan ko, kaya lamang hindi ko talaga maintindihan kung ano ibig sabihin. Gaya ng sinabi ko sa iyo noon, ang lahat ng bagay ay may kanya-kanyang panahon. Kung sakaling dumating man ang panahon na yon, tiyak na mahihirapan ka pa rin maintindihan. Kahit na mayroon ka pang ideya. Siya nga pala, mukhang marami kang kaibigan. Ang tunay na kaibigan ay mahirap makuha gaya ng isang pambihirang kakayahan. Kaya dapat lamang alagaan. Siyempre! Paano siya nakakakita ng kaibigang maaasahan? Ibang klase talagang batang ito. Pinahangan niya ako.